Nawa po, kung sino man po ang mapili ng Panginoon na lapitan o tawaging magbahagi, nawa po ay huwag po nating bibiguin ng ating Panginoon. Ang una ko pong tatawagin upang magbahagi ng kadakilaan ng Panginoon ay ang aming kapatid na Lucy. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad, choir, caps, tagasunod at pasyente. Talaga nga pong ang Ama ay buhay sapagkat ito nga po ako at tinawag niya upang magbahagi ng kabutihang ginawa niya sa akin. Ako po, marami po siguro hindi nakakilala sa inyo kahit ako'y taga rito lang. Ako po sa dating buhay ko, isa po akong pasaway. Isa po akong walang pakialam sa aking kapwa. Kinasabi ko po ang gusto kong sabihin kahit masaktan ka. Subalit po, nang ako po ay makarating sa dakong ito ay binago niya po ako sapagkat dakila nga po siya at mapagmahal sapagkat hindi pa niyo ako mahal. Hindi niya po ako tutulot na mabagong lahat ang mga makamundo kong gawain. Katulad po ng, sabi ko nga, isa akong manunugal, isang nagsisigarilyo na 2 kahat kalahati sa isang araw ang inuubos ko. Subalit, sa ngayon po, 1 taon na po ako dito, kaya 1 taon na po akong wala na lahat siyang bisyo na yan, wala na po, binago na po ng Ama. At ako nga po, kaya nadako sa gawin na ito, ako po ay nagkaroon ng, hindi naman po maanong karamdaman, hindi naman po malalang karamdaman na magalang po yung aking paa. At ako nga po ay nagbanyos ng 9 na araw. Subalit, sa pagbabanyos ko po ng 9 na araw, andyan pa rin po yung aking karamdaman. Subalit, ang ipinagpapasalamat ko po sa Ama ay ang binago niya sa akin ay aking katauhan. Nilinis niya po ang aking isip at ang aking puso. Yan po ang unang gumaling sa akin sapagkat lahat po ng pagpapala na ibinigay niya sa akin ay nadama ko na. Katulad nga po ng hindi pa nga siya gumagaling. Sabi nga po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunching, kung hindi tayo nakakadama ng kagalingan pa, tayong mga pasyente, wag po tayong maghina ang loob. Bagkus po ay tumibay po tayo ng paghawak sa Kanya sapagkat sabi nga po, kung hindi ka gumagaling na may karamdaman, dapat na magnilay ka na sapagkat baka meron ka pang hindi pa isinusuko. Kagaya ko po, hindi po natatanggal pa yung maganang pa ako. Isang gabi po, nang ako ay nananalangin, nagnilay po ako. Sinabi ko, Ama, bakit po kaya, ano pa po kaya ang pagkukulang ko?
at ako ay hindi pa gumagaling. Alam ko po, Ama, na may pagkukulang pa ako. Kahit na tinalikuran ko na yung sugal, madyong, sigarilyo. Subalit, ipinadama po sa akin ng Ama na may pagkukulang pa nga ako. Mayroon pa akong hindi isinusuko. At yan po ay idinulog ko sa Ama. Hindi na nga po ako nagsusugal, hindi na nga po ako naninigarilyo, hindi na pa nga po ako nagmamadyong, hindi na ako nagagalit sa kapwa ko. Subalit, meron pong isang bagay na aaminin ko po sa inyo sapagkat ang pag-amin po ay hindi isang ano ngayon? Isang pag-amin mo na ikaw ay may kasalanan pa. Dahil po ako'y pumupunta na dito sa dambana, subalit, pagdating ko po sa bahay, sa amin, yung pong pinsang buo ko ay nililibang po ng mga kapitbahay namin dahil may sakit eh. Gusto po marais ang kasama sa bahay. Subalit, Ama, tawad po. Subalit, pagkagaling ko po dito sa dambana, ay tumutuloy po ako doon sa pisang ko para po magbingo. Yun po pala nakapagpapaano pa rin ang ating, hindi pa natin lubos na naisusuko yung ating pagkukulang sa Kanya. Kaya po nang sabihin niya po sa akin sa pagninilay ko, anak, suko mo ng lahat. Hindi pwede yung konti-konti lang. Ilahat mo na, wag mo nang may iniiwan ka pa. Kaya po, noon din po, nang mapagnilayan ko po iyon ay, hindi na nga po ako nagpunta. Kaya nga po ngayon, yun nga lang po pala ang dahilan. Kaya po kung tayong may mga karamdaman, wag po tayong mainip. Kung meron po tayong mga hindi pa napagsisisihan sa buhay natin, hindi pa natin na isusuko. Suko na po natin. Sabi nga po nung isang kapatid nating nag-share dito, huwag bukas. Ngayon na. Ngayon na natin ipagkaloob sa Ama ang lahat-lahat. At isa pa nga po na isi-share ko na nangyari sa akin noong nakaraan lang pong linggo. Dati po sa buhay ko, sa unang buhay ko, pag may nararamdaman po ako sa sarili ko, hindi po pwedeng hindi ko gigisingin yung kapatid ko. Gigisingin ko po siya, dalhin mo ako sa doktor. Sabi ko, kahit po bahagya lang nararamdaman ko, gusto ko po dalhin niya ako sa doktor. Hindi naman niya po ako hindi pwedeng dalhin kahit ayaw niya dahil matanda po ako sa kanya. Pipilit ko po yung gusto ko dalhin niya ako sa doktor. Subalit mo nakaraang linggo po, may nangyari po sa akin na para pong sinumpong akong humilaban tiyang ko, parang mag-LBM. Ngayon po ang ginawa ko na lang hindi ko na po ginising yung kapatid ko. Nandito na po kasi ako sa dambana na narinig ko na yung sinasabi ng mga alagad, ng banal na espiritu na pagtibay ka lang at makakamit mo ang kagalingan. Ang ginawa ko po, hindi ko na po ginising yung kapatid ko. Bumangon na po ako. Duwag po ako hindi ako makakapunta sa likuran ng bahay namin Pero ngayon po, pinatapang na ako ng Ama. Pumanawag po ako sa baba ng bahay namin dahil andun po sa likod ng bahay namin yung puno ng bayabas Kumuha po ako ng 3 usbong, sabi ko, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, maging kagalingan ka ng nararamdaman ko. Saka ko po inuya yun. Kumuha din po ako ng 7 dahon at inilaga ako. Ilingan ko din po ng 3 basong tubig ng sabi ko, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, maging kagalingan ka. Kapag po pala tapat ang iyong pananampalataya at
Eka nga, ibinigay mo sa Ama, ang lahat ng karamdaman natin, ibigay natin sa Ama. Wala tayong ibang dadaingan kung hindi siya. Kaya, purihin po ang Ama. Noon din po, gumaling yung aking nararamdaman. Hindi na po ako nangising pa, hindi ko naginising yung kapatid ko para istorbuhin ko pa. Kaya, di po ba mabuti ang Ama? Kaya yan lamang po ang masasabi ko at na maibibigay sa inyo na magtibay lang po tayo, magsumakit na tayo ay wag nang maawalay sa Kanya. Yan lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Bagamat ako po ang naatasang mag-facilitator, nais ko lamang pong magbahagi ng kaunti na kung paano nga po sa dakong ito na nadama ko na hindi po tao ang nanggagamot sa dakong ito, sapagkat ang mahal na apo po, ginagamit lamang siya ng banal na espiritu. Na kung paano nga po ng unang pagdatal ko sa dambanang ito ay tuwirang siya ay nagpadama sa akin. Na buhat po ng 2008 nang ako ay makarating sa dakong ito, damang-dama ko po na hindi tao ang naririto. Sapagkat sa tuwirang nung unang araw na ipinagkaloob niya sa akin ang kagalingan ng aking karamdaman, na kung paano nga po ang sabi ni kapatid na Lucy, kung paano po meron tayong kinikimkim dito sa ating puso na di po natin batid ay yun ang pinagmumulan ng ating karamdaman, na kung tayo ay mayroong tao na hindi pa napapatawad, kailangan po ang buong pagsuko sa ating Panginoon upang ipagkaloob ang kagalingan sa atin. Na kung paano nga po na tuwirang ipinadama at pinakita sa akin kung ano ang narito sa dakong ito, na kung paano nga po nagpasilay sa akin ng Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Conching, na tuwirang doon po ako tuwirang nagtibay, na nakita ko po na si Apo Conching po ay isang babae, subalit nang siya po ay magpasilay sa akin, siya po ay isang lalaki na asul po ang kanyang mga mata. Na kung paano nga din po, nang ipasilay po niya sa akin na nung nagnunubena no ng Divine Mercy, kung paano po ipinasilay niya sa akin na ang kanyang palad ay butas. Na napatunayan ko din po nang ako ay magsimba na ang homily po ng pari noon, yung si Tomas ay nag-alinlangan. Kaya papurit, pasasalamat po talaga sa Ama dahil nakarating ako sa dakong ito. At kung paano din po, noong isang linggo, 2 araw po akong absent dahil tinulungan ko po ang kabiyak ko sa bukid. Na kung paano po yung meron po akong tape ng Apo Conching na siya ay nagmimensahe, na kung paano nga po ito ay dala-dala ko roon upang hindi ko po siya ma-miss kahit wala ako dito. Na kung paano nga po nung pinaandar ko yon, sabi po nung bahay na aking pinaglulutuan doon, sabi niya, ano ba yan? Bakit ako kinikilabutan? Sabi ko nga po sa kanya, yan ang Apo Conching na aking tinutunguhan. At kung paano nga po nung ako ay magdala ng merienda sa gitna ng bukid, ang sabi po niya sa akin ay paandarin ko ito. Pinaandar ko po yon, tsaka ako nagpunta ng gitnang bukid. Nung ako po ay bumalik, sabi niya, meron ekang tao na nagpunta dito. Nung ko lang siya nakita. Pagbungad niya eka sa akin, sabi niya, patayin mo yan. Bakit mo yan pinakikinggan? Patayin mo yan. Yan ay Kristo. Sabi ko, paano naman niyang nalaman na Kristo yon? Sa makatuwid po, hindi po basta tao yung nagpunta doon. Na kung paano nga po ay dinulog ko sa mahal na Apo, na bakit po ganoon. Sabi nga po niya, yun ay
kalaban. Kumbaga, nagpanggap lang daw pong tao. Dahil iniisip ko nga din po at iniisip nung may bahay, bakit niya pinapapatay? Pero sabi daw po niya, hindi ko siya papatayin kasi siya lang ang kasama ko dito. Kaya tuwan-tuwa rin po siya. Kaya sabi nga po niya sa akin, buhat nung pinaandar ko daw po yun, meron daw po siyang sakit sa puso. Pero buhat ng pinaandar mo yan, nakatulog ako ng mahimbing nung gabi. Takang-taka nga daw po yung kanyang kabiyak ng puso dahil nakatulog siya nung gabi na yon. Kaya patunay lamang po na talaga na ang mahal na apo ay ginagamit ng Divine Mercy sa dakong ito. Kaya wala pong imposible. Ano man po ang ating nararamdaman, basta sumuko lang po tayo ng buong katotohanan at buong katapatan ay pagkakaloob niya sapagkat wala pong ibang magpapagaling kundi siya lamang. Yun lamang po. Ang susunod ko pong tatawaging magbabahagi ay isang nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon, si Melanie. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Papuri po sa Ama, walang hanggan. Nagpapasalamat po ako sa Kanya at nagpupuri sapagkat ako nga po bilang isang kabataan, naghahangad naghahangad po ako ng debut na Engrande, subalit hindi po niya ito pinahintulutan. Noon nga pong Sabado, nung habang nakapila po ako sa mahal na apo, minisayihan niya po ako na sabi po niya sa akin, bukas ay aking kaarawan, aking pagsilang ng magulang, wala man daw po ang aking ina, subalit andyan naman daw po ang ama at ang mahal na ina upang ako'y hagkan at yakapin, upang ipadama sa akin ang pagmamahal na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? At habang pong ako'y nagdadasal doon po sa mahal na ina, lumapit po sa akin ng kapatid na Berhel at minisayahan po ako. Nung nakadulog po akong ganyan, bigla po nanginig po yung buong katawan ko. Sabi po niya, pasubali ko sa'yo anak. Ang hinahangad mong 1818 na hindi ko man pinahintulutan. Kung ano man ngayon ang aking dinatal na biyaya, ay iyong tinanggap na maluwag sa iyong dibdib. Ay ibang kapuspusan, ibang kagalakan. Aanin mong 1818 kung wala ako sa iyong puso at sa iyong buhay. Aanin mong isang engranding kaarawan na napakaraming tao. Subalit wala ang Kristo, wala ako. Hindi po ba? Aanin, as napag-isip-isip ko po, aanin ko nga po ang napaka-engranding debut na may 18 roses, may 18 candle, lahat po ng 1818. Kung wala naman po sa akin ng Kristo, kung wala naman po ang mahal na ina at wala naman po sa akin nagmamahal. Kaya po papuri po sa Ama. Kahapon nga po hindi ko po alam na talaga po pupunta ang mahal na apo. Subalit po, tumungo po siya sa aming bahay kahit ano po yung pinagsalu-saluhan. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Ama. At isa pa pong biyaya na lagi pong kasama sa mensahe sa amin lahat, sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa tatay ko, na sinasabi nga po ng Espiritu na balang araw daw po, bababago daw po yung bahay namin. Purihin po ang Ama sapagkat ngayon po tinitibag na po siya. Kaya po, tayo po lahat manalig lang po tayo sa Kanya sapagkat ang imposible po sa tao ay posible sa Diyos. Sapagkat sabi nga po niya, kung ang bundok kaya kong tibagin, ang dagat ay kaya kong hawiin. Kung ang buhay pa kaya natin, hindi niya kayang ayusin. Tayo po'y humihinga pa, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Kung nga pong nakatala po sa Biblia na ang patay ay kanyang nabuhay, tayo pa po kayang buhay na may hininga pa, nangihina na, kaya pang lumakas. Subalit tayo lang po ay kumapit po sa Kanya. Tawagin lang po natin ang pangalan niya.
alam po niya sa atin ay kung sino po talaga ang nananalig po at nananampalataya. Isang segundo lamang po siya ay nandyan. Tayo lamang po ay huwag magbulag-bulagan, huwag bingi-bingihan, sapagkat nandyan lang po ang ating Ama at ang mahal na Ina, lagi lang po sa ating nakatunghay. Kaya po nagpupuri po ako, nagpapasalamat. Hindi ko rin po inahangad na ako makapag-aral. Subalit dahil po sa kadakilaan ng ating Ama, ay ako po ay ngayon po ay nag-aaral na talaga pong yun po ay gusto kong kurso. Kaya po talaga po nagpupuri po ako sa Ama at nagpapasalamat. At sa Kanya pong binigay ng aking mga magulang, mga kapatid. Lahat po yun isang malaking biyaya na po. Na sa bawat araw nga po dumudulog ako, hindi na po ako humihiling. Sapagkat ang bawat, alam po niya lahat na ating gustong kahiling, lahat po ng pangailangan natin. Batid po niya sa ating kaisipan. Lahat po ng ating pangailangan sa buhay, kaya tayo po ay manalig manampalataya. Kung may karamdaman po kayo ngayon na hinahangad po nyo na gusto nyo gumaling. Subalit, kayo po ay naiinip na, huwag po kayong mainip. Sapagkat ang bawat kagalingan po ay mayroon pong kalakip na, ang bawat pong karamdaman ay may kalakip na kagalingan. Kaya po, tayo po ay manalig lang po at manampalataya sa ating Ama. Yun lamang po at maraming pong salamat. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay ng isang awitin. Si Caps Magno. Salamat po sa Diyos. Ako'y muling tinawagan upang ako ay mag-alay ng awit. Lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na Apo Kunching na kinalugdan. At sa inyong lahat, ang awit kong ito. Ang ating buhay, batid natin hiram lamang sa may kapal. Sa Diyos Ama nasa langit ang nagbigay, inanglawan ng liwanag itong buhay, walang hanggan. Dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan, iginawat sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan sa ating buhay, sa ating buhay. Ang buhay na hiram ay lilisan, hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay, maghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan, iginawat sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan sa ating buhay, sa ating buhay. Ang buhay na hiram ay lilisan, hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay,
paghandaan. Mamuhay tayo sa kabutihan, kailan pa man walang hanggan. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Sa ngalan ni Jesucristo mananatili sa aking puso. Salamat po. Maraming salamat po sa maganda niyong tinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa araw na ito na pinahintulot mo na magpahayag ukol sa iyong kabutihan, kadakilaan sa aking buhay at tuwirang kung paano kitang tinanggap sa dako mong banal sa pamamagitan na inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na maaari ring panghawakan ng ilan kung gaano kakabuti na ang bawat hiwaga at himala mo ay kaya mong ibaba dito sa kalupaan upang pakinabangan ng mga anak mong naturingan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Papuri sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumusta po kayo? Mabuti po tayong lahat. Ano po? Magdamag po ang ulan. Subalit salamat sa Ama. At pinahinto na po niya. Ano po? Kapag umuulan po, sino ang una niyong naiisip? Sige nga po. Sino ba ang inyong unang naiisip kapag umuulan ng malakas? At sino pa ang kasunod? Siyempre po, kapag umuulan ng malakas, alam po natin na yun ay mula sa Panginoon. Subalit kapag alam po natin na ang maging epekto po nun sa bansang Pilipinas ay pagbaha, ang susunod mong isipin ng kapwa mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kagabi po, magdamag ang ulan. Mula hapon hanggang magdamag. Talaga pong habang pumapatak ang ulan, nagkaroon po ako ng malalim na pagninilay. Kaukulan sa mga bagay-bagay na sa dating buhay ay hindi ko nga po naiisip. Subalit, ganun po pala. Kapag ikaw isang lingkod na at tuwirang tinanggap mo ang Diyos, hindi na sarili mo ang isipin mo, kundi sa bawat kaganapan, maiisip mo ang kapwa mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang pumapatak po ang ulan na napakalakas, ang pinasilay po sa akin ng Ama, ang kalalagayan po ng mga tahanan na nasa tabing ilog, ang mga tahanan na halos butas-butas na, ang mga tahanan na kapag tumaas ang tubig ay aanurin na sila. Bakit ito po ang binahagi ko po sa inyo? Alam nyo po, ang pag-ibig po pala ng ating Panginoon ay hindi mo maaaring sarilinin lang, kundi sa iba't ibang kaparaanan na natunga mo siya at madarap po siya, kailangan po talaga ialay din natin sa ating mga kapwa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa simpleng padama na ibinigay sa akin po ng ating Panginoon kagabi, na sabi ko nga po, kapag umuulan at sa bilang pagkatao, ang iisipin ko lang, sana wag nang umulan ng malakas para umitlog na umitlog yung pugo namin. Subalit hindi po. Pag-ikot ko po sa likod, tinignan ko po ang pagpatak ng ulan ay malakas. Yun nga po, nagkaroon ako ng pagninilay. Pinakita po ng Ama, Anak, sulong, pagnilayan mo ang mga kapatid mo, ang mga anak ko sa ganito.
At doon po nakita ko, pagbukas ko ng TV po kanina, tinignan ko, nakita ko mo mismo yung balita. Ang daming nabaha. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko pong ipahiwatig sa inyo? Sapagkat habang tumatagal at lumilipas ang panahon na nakikilala mo ang Diyos at nararamdaman mo kung gaano kanya kamahal, kung gaano kanya kapaborito, na sa pagiging mapagmahal niya sa'yo ay mabibigay niya ang lahat, maaangkop din sa'yo at mararamdaman mo hindi siya nawawala. Kailangan po pala yun. Kailangan ibahagi din natin sa ating kapwa. Amen po ba yun? Sa paanong paraan po? May mga kaukulan na hindi man maabot ng ating mga tao. Kagaya nga po ng pagninilay na pinapinapin po kagabi, dumulog po ako sa Ama na inilagay ko po ang sarili ko doon sa kaukulan na ako ang nasa ganung kalagayan. Amen po ba yun? Kailangan pala ang pagninilay. Kailangan laging kasama ang sarili mo na ilagay doon sa kaukulan na lang ang kapwa mo na okay lang, maganda ka, walang pakialam ang kapwa mo. Hindi po pala. Kailangan lagi mong dadamhin yung kalagayan nila para tuwirang maibigay mo rin na pag-ibig ng Diyos na maaari mong ibigay sa kanila. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nakuha niyo po ba? Nagets niyo po ba? Ibig sabihin po, sa isang banda, sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, yun po sa tuwina ang nilalayon niya kung paano po tayong magmahal. Amen po ba yun? Na hindi marapat na tayo lang yung mahalin. Kailangan din po nating magmahal. At sa pagninilay po na ibinigay po sa akin ng Ama, gusto ko pong i-focus niyo po yung kaukulang pagninilay para lalo pong lumalim yung kaukulang bahagi ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba yun? Sapagkat yun po ang pinakamahalaga. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako titindig sa gitnang ito kung hindi ko ginagawa yung sinasabi ko sa inyo. Yung pagninilay po ay malalim. Kailangan po yun ay isang magiging sangkap upang lalo po nating matarok kung ano yung gusto ng Diyos. Bakit niya tayo pinili? Bakit niya tayo binuhay? Bakit niya tayo binigyan ng pag-asa? Bakit ang lahat ng mabubuti ay naibibigay po niya sa atin? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita mga kapatid, nagnilay ako na inilagay ko ang sarili ko na ako yung andun sa squatter. At sadya pong kapag tinarok mo ang Diyos, nawa, yung mga ganun po ang kanilang mga kalalagayan, ganun din ang magiging damdamin nila na sa oras na makilala nilang lubos ang Diyos, hindi man tuwiran sa pamamagitan ng gawaing ito, sa mga kaganapan na pinasisilay ng Ama sa kalikasan, kung paano ang mga bagyo, kung paano ang pagdatal ng mga kidlat, mga lahat na nakikita natin, na maalala natin na ito'y mula sa Diyos, dapat doon pa lang, gumawa na tayo ng buti sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Siguro po, hindi nyo nga masyadong maabot, subalit ito po ang damdamin ko na gusto ko pong ipahiwatig po sa inyo, na i-focus po natin sa pagninilay. Yun po kasi yung napakalalim na sangkap na dapat ay kamti ng bawat isa upang ang pinakamaliit, kung ikaw ang binigyan ng Panginoon ng karapatan na kamtin ang kanyang pagpapala o dili kayo pagmamahal, yung pinakamaliit na yon kailangan mo ring bahaginan na kahit karampot na mula sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nung pinasilay po niya yon, inilagay ko po yung sarili ko na ako yung nakatira, na nakalutang lang, na parang balsa, yung aking kubo sa ibabaw ng tubig. Na kapag tumaas, tataas din po siya, at kapag walang mga serga sa gilid, maaaring maadod. Doon ko nilagay ang aking sarili. Amen po ba yun? Nasabi nga ng ating Panginoon, anak, hindi nga ito madarama ng ilan na makakasilay kung wala ang aking damdamin. Subalit ng dahil may isang Apo Kunching na nagbukas diwa at nagturo sa puso mo, kaukulan sa tunay na pagmamahal ng Diyos, kailangan ay wag po natin ipagdamot yun. Kahit pinakamaliit. Hindi lang sa ganung paraan, mga kapatid, kundi doon sa kaukulan na kahit kasama mo sa kung saan, basta pinakamaliit, kung paano pong nararamdaman mo na mahal ka ng Diyos, wag natin ipagdamot doon sa pinakamaliit kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Sapagkat minsan po, maaari din po tayong malinlang sa pag-ibig na yon. Na sabi nga, may mga kaukulan na kapag ikaw ang may liwanag,
hindi mo pwede ilagay sa ilalim, di ba po? So yung pag-ibig na yon na mula sa Diyos, kung sarili mo lang ang kikilalanin mo, hindi mo talaga maibibigay sa kapwa mo. Sapagkat ang gusto mo, makadama ka lang na ikaw ang mahal ng Diyos. Subalit, sabi ko nga kay Mami Bet minsan, dapat po pala ang magiging panuntunan ng bawat isa upang ang pinakamaliit ay wag mong masaktan. Kailangan laging nakamaskara ang mukha ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat doon ko po nakita yung ganong kaganapan sa pagninilay at yung uri ng pag-ibig na binigay sa akin ng Diyos, kung gaano niya ako kamahal, na kapag magkatabi kami ni Mami Bet at may mga pahayag ang Banal na Espiritu, hindi ko mapigilan na hindi bumulong sa Kanya, na sabi ko, Mami Bet, yung proseso na ginawa sa aking buhay ng Diyos ay talagang isang matibay na patutuo na sobra niya akong mahal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa kaparaanan po na yon, ng pag-ibig na yun ng ating Panginoon na minsan ay hindi po maramdaman ng mga tao, tingnan po natin yung pinakamaliit na nagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Ilayo na po natin doon sa buhay na binigay, sapagkat yun ay natural na binigay talaga ng ating Panginoon. Yung mga bagay-bagay na minsan ay nagagawa natin ipagdamot sa ating kapwa, na ang gusto lang natin tayo makinabang. Samantalang minsan, ang tumatanggap at humihingi rin ng pag-ibig na angkop sa'yo, ay yung kaukulang kaya mo siyang abutin. Subalit, yung mababaw lang pag-ibig na hindi niya maunawaan yung kalaliman na gusto ng Diyos, minsan na may misinterpret pa yung pag-ibig na gusto ng Diyos para sa Kanya. Amen po ba yun? Sasampul po ako ha. Halimbawa po si kapatid. Sabi ko sa sarili ko, mahal na mahal ko siya. Sabi ko sa sarili ko ha, mahal na mahal kita kapatid. Subalit yung pagmamahal na hinihingi niya sa akin, na sa palagay ko na ibigay ko sa Kanya, hindi pala niya mabot yung pag-ibig na yon. Kaya, doon sa pagmamahal na gusto ko para sa Kanya, kapag may nakikita ko mali sa Kanya, tinutuwid ko siya. Hindi rin niya maabot na yun ay pag-ibig. Amen po ba yun? Dahil mababaw nga yung pagkakaalam niya doon sa pag-ibig na gusto ng Diyos para sa Kanya, dahil hindi pa niya maabot, ikaw na may alam mo na malalim ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, may aangkop mo rin yung sarili niya, mo sa Kanya. Sa kababawan niya, maaari din gamitin ng Panginoon na maging mababaw ka para masustain mo kung ano yung hinahanap niya. Buhay pa ba ang Diyos? Subalit minsan po, hindi po yun ang nagaganap. Kaya po minsan, maging ang ating Panginoon ay napagbibintangan pa. Amen po ba yun? Na ikaw na nagkiklaim na mahal mo ang isang tao, subalit doon sa pagmamahal na binigay sa iyo ay malalim at yung mababaw ay hindi makatanggap, alam niyo po, nami-misinterpret po nila yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, alam ko po, hindi mo man yung masyadong maabot, subalit isa lang ang iwanan ko po sa inyo. Sa buhay po natin ngayon, yung binigay na ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, natural lang ang ating katawan magkakasakit. Natural lang tayo magkakaroon ng karamdaman. Natural lang na tayo mabibigo. Natural lang na tayo ay hindi natin makakamtan kung ano yung minibithin natin pagdaka sapagkat tao tayo. Amen po ba yun? Subalit, lahat po ng yon ay maaaring baliin ng Diyos kapag tinanggap mo siya na sa katauhan natin mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kahit sabihin po natin na simple lang yung gusto mo, may paraan ng Panginoon para makontento ka niya sa gusto mo. Amen po ba yun? Buhay pa ba ang Diyos? Kaya alam niyo po ba mga kapatid, ako kontento na. Sabi nga ni kapatid na Pearl kung paano siya nagpatotoo, ano yung cost niya na bininiwan sa inyo? Hambing na lang ako sa ibon na pakampay-kampay. At pagdating sa hapon, humahapon, pakampay-kampay, humahapon, na may ngiti, na nakakakain kahit hindi naghahanap buhay. Yun na po yata ang pinanghahawakan ng mga hinirang. Amen po ba yun? At sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, kapag may inatasan siyang tao para ibigay sa'yo, na pag may naalala ka sa unang buhay mo, halimbawa sa unang buhay mo, isang pag-ibig din po ito ng Diyos. Ama, sa dating buhay, kapag may nasisilayan akong ganito, ako bilang tao, pwede ko rin gawin. Subalit ngayon, hindi na pwede, sapagkat alam ko kung ano lang yung kaya mong ibigay sa akin. At alam ko kung ano yung limitasyon na kaya kong gawin sa aking sarili na mula sa'yo. Subalit ang ating Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa'yo, masurpresa siya. Halimbawa, may isang nakita ka class na restaurant
na hindi mo na maabot sa sarili mo bilang lingkod ka, na makakain ka. Nang dahil mahal ka ng Diyos, at sa isip mo, sa dating buhay mo na aapuhap mo yon, maaari din po siyang gumamit ng tao para sa kaparaanan na gusto niya ay maibigay sa'yo. At isang araw na lang, andoon ka na pala sa lugar na yon. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yon? Ganun po, mga kapatid, na sabi ko nga po sa inyo, huwag natin baliwalain yung mga maliliit na kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Kasi minsan po, kaya hindi natin makita yon, ang hinahanap po natin ay yung pagdakakarakay, malaki na. At doon natin doon natin ma-emphasize, mahal ako ng Diyos. Iniibig ako ng Diyos kasi nakamtan ko itong malaking ito. Hindi po, huwag niyo pong ituon doon sa malaki na yon. Sapagkat doon sa malaki na yon, kapag nakatuon ang isip po natin at nabigo po tayo, masisiraan po tayo ng ulo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat mahihirati ka na yun ang gusto ko. Ito yung gusto ko ibigay sa akin ng Diyos. Hanggang maghintay ka na maghintay, dahil pinanghahawakan mo na yun, ibibigay sa iyo ng Diyos, mababaon ka na rin. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kailangan tumingin po muna tayo sa pinakamaliit. Ano po? Na ito po, kaya po ko po sinabi sa inyo, karanasan ko po ito. Nasabi ko nga kay Mami Beth minsan, siya po yung sa espiritu, nung una siyang dumatal, ay pinag-angkop, may mga kapatid din po. Subalit yung kalaliman po, na nire-relay ko po sa kanya, na lahat ng anggulo, kapag naalala ko ang buhay ko, doon ko po talaga nasasambit, sobrang mahal ako ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kayo po, ayaw niyo pa bang sambitin na sobrang mahal kayo ng Diyos? Kahit ano pong mayroon kayo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon, talaga po, kahit saan ang gulo, wala kang maitulak kabigin sa Kanya. Marami siyang paraan. Marami siyang pahayag sa isip mo para hindi ka mawala sa Kanya. At marami siyang gagawin na maaari mong panghawakan hanggang wakas ng buhay mo na kaya pa rin niyang gawin sa'yo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, kayo po may mga karamdaman sa oras na ito, kaya po naghihintay at humihingi ng kahilingan sa ating Panginoon, wag po natin siyang utusan. Wag po nating madaliin ang ating Panginoon sapagkat siya nga po yung laman ng isip natin, labi ng puso natin, nababasa niya. Kaya kahit hindi bibigkas ng labi mo, kahit hindi mo sabihin, nagmamadali ako, God, alam po niya kung nagmamadali ka o hindi. At kapag naituran mo pa sa bibig mo na nagmamadali ako, minsan iniipit pa niya yon para mainip ka. Buhay po ba ang Diyos? Parang binibiting ka niya. Kasi ang ating Panginoon, ganun eh. Napakano po siya eh. Para siya pong sobrang suspense po siya kung gumawa. Kaya kung ipapaubaya mo, bahala ka na, God. Ikaw nang bahala sa akin. Hintayin mo na yon. Kapag pinabahala mo na sa Kanya, hintayin mo na kung anong kaya niyang gawin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa buhay ko ngayon bilang isang alagad, lagi na lang po nakangiti. Sapagkat sabi nga, salamat sa Ama, salamat sa Kanya, pinalaya niya ako sa 2 trabaho ko sa tahanan, na pinupuri ko ang Panginoon, maging ang mga alipin na nagpapaalipin. Sapagkat kung hindi nga po sila magpapaalipin, wala rin pong gaganap para sa'yo. Amen po ba yun? Kaya salamat po sa Ama sa pagbibigay po niya ng mga nilalang na inaangkop po niya sa aming buhay upang doon ay makagawa ng gampanin bilang isang hinirang na kung minsan ay hindi nakakayang gawin, subalit may ibinibigay siyang mga nilalang para gumawa para sa'yo. At salamat po sa ating dakilang Ama na sabi nga, huwag mong panghinayangan yung karampot na mawawala sa kamay mo kung ikagagaan lang naman ng sarili mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Dati, sa unang buhay, hinayang na hinayang po ako, magbabayad ako, pwede naman ako maglaba. Magbabayad ako, pwede naman ako mamalansya. Pero ngayon po, sabi nga ng Banal na Espiritu sa magitan ng mahal na Apo Kunching, i-enjoy nyo ang buhay nyo sapagkat alam mo, ang ating Panginoon, mahal na mahal ka, ayaw din niyang mahirapan ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid, mag-ibigan po tayo. Pagsaluhan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung ang bigay sa iyo ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-ibig niya, halimbawa ko lang, ang pag-ibig na bigay sa kanya ng Panginoon ay hambing sa putahe, minudo. Sa akin naman, ang bigay niya sa akin ay steak, beef steak. Masarap din yun. Sa kanya halimbawa ay adobo. Pagsamahin natin yun para parehas tayo makatikim. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa pamamagitan po ng kaukulan na handog ng Diyos sa bawat isa, kapag pinagsama-sama,
walang uuwi na wala ako noon. Kundi ang sasabihin, ang sarap ng bigay ng Diyos. Kahit ito lang binigay niya sa akin, natikman ko lahat dahil binigay ng mga kapatid ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, doon po tayo pumukus ngayon sapagkat ang ating Panginoon, hindi siya madamot, hindi siya sakim. Kung ikaw ang binigyan ng pagkakataon na mauna, nabigyan ng kanyang pag-ibig, ibigay mo para lalo niyang dagdagan. Subalit kung ikaw naman binigyan ng unang pagkakataon na binigyan ng pag-ibig at sinakim mo lang, huwag ka na maghintay. Hindi niya yung dadagdagan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, tayong lahat ay makinabang sa pag-ibig ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching upang sa gayon po, walang masasayang, walang malulugi, bagkos bawat araw, wala namang salapi na inilalagak, subalit tumutubo, makikinabang, at habang panahon na nabubuhay ka, pakikinabangan mo, hindi ka lang, kundi mga minamahal mo, at hanggang wakas, pakikinabangan mo pa rin. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Kung tuwirang kayo po ay nakinig, ay meron kayong napulot sa kanyang mga tinuran. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod. Lalapitan ko na lamang po siya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bagaman po, may konting kaba. Ilang araw na po, nagrarakerol ang puso ko talaga. Gustong-gusto kong magbahagi. Kaya lang po, hindi po ako natatawag. Siguro po, inudyok po talaga ng Panginoon na kanina galing ako ng Baliwag. Inano ko po yung manugang ko, ano ko po sa karpa kasi po buntis. Pina-check up ko, nakita ko siya. Pagtingin ko ganyan, naka-uniform ako kapatid dito, tinanguan ko siya. Pagkaraan dito kanina pong nakita ko siya, hinitian ko siya, parang udyok na. Tawagin mo ko, yun nga po sinabi niya, tatawagin kita. Sige po kako. Kasi po, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga pagpapala. Marami pong pagpapala, pero marami rin pong pagdadalisay. Sa pagdadalisay ko po, nanginginig po ako, ninenervyos ako. Kasi po sa buhay ko, totoo po, marami pong pagpapala sa akin. Kasi po, dati nung araw, dating buhay ko, sa isang araw, pag hindi ako umiyak ng isang tabo, maligaya yung buhay ko. Pero po, gawa ng nasa Panginoon ako, siguro po, isang baso na lang po ang niluluha ko. Yun po, malaking biyaya na sa akin ng Ama. Pero po dahil po sa bilang tao, minsan, nananaig pa rin po yung bilang tao ako. Dumarating po yung bakit ganito. Pero sa buhay ko po, maligaya po ako kasi ang namumuhay pa rin po sa akin puso kahit maraming pagsubok ng Ama na kahit ano pong pagsubok niya sa akin, yung pong kadakilaan niya, yun po yung pilit kong nakikita kasi po nung isang araw nagkasakit po yung asawa ko, nagtay po siya, wala po talaga akong kapera-perang hawak. Sabi ko, kung may pera ako, sabi ko, kasi parang feeling niya, pinapabayaan ko siya na hindi ko siya dinadala sa doktor. Sabi ko, kukuha ako ng isang basong tubig. Natatandaan ko po yung sinasabi ni Apo Kunching, pag pinaniwalaan mo, sinampalatayahan mo, gawin mo, manalig ka, mapapasa iyo. Sabi ko, wala man tayong pera. Sabi ko, paniwalaan mo lang, dadasalan ko lang yan, mawawala yan. Sabi niya, wala na akong tubig sa katawan, nanlalata na ako. Sabi niya ganyan, hindi ka ako totoo yan, tumawag ka sa Ama. Sabi ko sa kanya, tumawag ka sa Ama, sino bang makapagpapagaling sa'yo? Kundi ang Ama, kahit sinong doktor, kahit sinong Ama pa rin ang magbibigay ng kagalingan sa'yo. Sabi ko ganyan sa kanya. Kaya po, dinasalan ko po yung tubig. Sabi ko sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, wala man pong paniniwala ang asawa ko
kinakargo po siya sa inyo. Ako po naniniwala na sa pamamagitan ng isang basong tubig na ito, sana po makatulog po yung asawa ko kasi po hindi ako makatulog. Halinghing siya ng halinghing. Hay, Diyos ko! Hay, Diyos ko! Nabuso na ako ng tubig. Sabi ko, saan ka tumawag? Huwag kung ano-ano iniisip mo. Eto na naman po, pangalawa pong nito pong makalawa lang. Nilagnat po ako, nanginginig po talaga ako sa lagnat. Ginawa ko, masakit po yung tagiliran ko. Masakit po itong balakang ko. Sabi ng asawa ko, kung may pera lang ako, dadali na kita sa doktor. Sabi ko, huwag kang mag-alala, gagaling ako. Kuha mo ka ako yung tubig na pinabendisyon ko kay Apo. Kuhanin mo ka ako. Iinom lang ako ng isang tubig, huwag mo akong gigisingin pag nakatulog ako. Pag gising ko bukas, sabi ko, masigla na yung katawan ko. Kapag tatrabaho na ako ng dinasalan ko po yan. At saka po, nag-text po ako sa kumaring Lisa kung borik dyan. Wala po akong number ni Apo. Sabi ko, kumare, paki-forward kay Apo kasi wala akong number. Isinend ko po na sa oras na ginagawa ko tong text na to, makarating man o hindi, yung text ko, basta isinend ko na ganon, isama ako sa panalangin dahil di po ako nakapunta. Pinangahawakan ko po, nagagaling ako. Nakatulog na po ako, magdamag, nawala po yung kinabukasan. Nakapaglaba pa po ako, maghapon. Bilang tao po, talagang pag nagugutom po ako, iba po yung dating ko pag nagutom ako. Ngayon po, nag-inuman po yung sa amin. Anak ko, tsaka ang sabi ko sa asawa ko, pag umiinom yung anak mo, huwag ka nang iinom. Ngayon sabi ko, hoy, pakiluto mo naman yung ulam. Gutom na ako. Sabi niya, ikaw na magluto. Ako nga, sabi ko, kahit may sakit, kumikilos ako, luluto mo lang. Tapos po, nakita ko po siya, nakikipag-inuman. Po sa bilang tao, dumating sa buhay ko yung, nakalayas ka, para mamiss nyo ako sa buhay ko kung ano ba ako sa buhay ninyo, kung kaya nyo ba ako mawala. Sa totoo lang po, hindi pa po ako umuwi sa bahay, kaya po ganito yung suot ko. Nakita niya po ako kanina, pero yun pong mga anak ko, manugang ko, tinext ko na ako kumuha na ng number sa karpa, sasalubungin ko siya sa bahay pare, ihahatid ko. Hinatid ko po hanggang dulong ilog pa uwi, sabi ko hindi muna anak ako uuwi. Huwag mo muna sabihin na ganon. Pero hindi po nakapag-aral yung mga anak ko kanina, sabi ko, bigyan mo muna anak ng baon yung mga kapatid mo. At ilang araw, uuwi rin ako. Pero po sa dati ko pong buhay, pagka po nagalit ako, inuman ang hinahanap ko. Pero po dahil ako'y nasa ama na, iniisip ko pa lang na pupunta ka ako kumangga doon sa kabarkada ko ron. Ang iniisip ko, pag doon ako napunta, sigurado inuman. Dito po ako natulog sa kay kumaring Lisa ko, Lisang Borek. Kaya po, yun ang pasasalamat ko sa ama dahil ako, pinangahawakan niya, hindi niya ako binibitawan. Lahat po ng pagsubok, nakakaya ko po. Yung pong isang tapong luha araw-araw dati, masaya na po ako kasi po isang baso na lang ngayon. Yun lang po. At umaasa po ako na darating ang araw, wala na po kahit isang baso. Yun po mapapawing lahat. Naasahan ko po darating ang araw na yun. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Nawa, ipagpatuloy mo ang pagkilala sa Ama upang makamit mo ang iyong kahilingan. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa uling tagasunod. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa mga choir po at sa lahat po ng tagasunod, pasyente. Ang ibabahagi ko lang po ay nung nakaraang buwan po. Nung po kasing may maayos nung kaso namin sa lupa sa dumating po sila. Pinaghahanda po ako ng 20,000 pambayad sa abogado, sabi niya. Saka maganda ka na rin ng
panggastos natin, sabi po niya. De po, nung pong sabi ko, tumingala po ako. Diyos ko po, saan ko na naman po kaya kukunin yung 20 mil na to, sabi ko po. De po, nagkataon naman po, dumating yung anak ko galing sa eskwelahan. Nagsusuka po siya. Sige anak, magbihis ka, sabi ko, pupunta tayo kay Apo. De, nawala na po yung inisip ko po kung saan ako kukuha ng 20 mil, hindi ko na po inisip yun. Ang inano ko po, yung anak ko. Nung pong, nagpunta na nga po kami dito. Ginawa ko po, dinala ko yung anak ko sa loob ng adoration. Pinakahuli po kami. Habang pong nakapila kami, po ako sa Ama, sabi ko, Ama, patawad po sa lahat ng mga kasalanan ko. Alam niyo po kung ano pinagdadaanan namin ngayon buong pamilya. Kaya po ikaw na po ang bahala sa amin, sabi ko po. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko, sa mga kalabisan ko, sa mga pagkukulang ko, sa mga kapatid ko, mga pamangkin, sa lahat po. Umuwi na po kami, naitulog ko na po yung anak ko. Alam niyo po ba, pagdating sa bahay, dumating po yung talagang maayos nung namin, sabi ko, anak, sa July 16 may hearing kayo. Sabi po ako, maghanda kami ng 20 mil, wala pa naman po kami pera. Sabi ko, wala ka anak iintindihin, basta umattend ka lang sa hearing. Di po pa buhayan, Diyos. Tapos po, nung pong umuwi po kami sa Sapang Putik, nagpapatanim po yung kabiya ko. Sabi ko po, pag po Sabado at Linggo, nandun kami sa San Ildefonso. Nagtatanim po kami, hindi po nakayari ng tanimin yung manananim. Konti lang po kasi sila. Naiwan po ako sa Sapang Putik. Nauna na po yung mga anak ko kasi po magsisipasok sila. Nung po, Martes ng madaling araw, sabi ko po dun sa kabiya ko, "Uy, ba't ganito pakiramdam ko? Hindi ako makatulog, balisa ako, pero wala naman ako nararamdaman," sabi ko ganun. "Ano kaya ito?" Sabi po niya, "Matulog ka, magdasal ka nang makatulog ka," sabi po niya sa akin. Sa alas 4 na po, hindi pa rin po ako makatulog. Nung pong dalawin ako ng antok, magpo 4:30 na po, mag-uumaga na. Nung pong makatulog ako, gulat na gulat po ako. Nakalahat po ang kamay ng mahal na Apo sa panaginip ko po. Sabi niya, "Anak, halika na. Halika dito na, halika na dito." Sabi po niya gano'n. Nung maano ko po ang mahal na Apo, nabigla po ako ng bangon. Wala na po pala yung kabiya ko, nagpunta na sa bukid. Sabi ko, wala pa po akong balak umuwi nun Miyerkules na po, wala po akong balak umuwi dahil di pa po yari yung tanimin namin. Sabi ko, "Hoy, tara na, uwi na ako." Tawag na ako ng mahal na Apo, sabi ko. Tapos po, umuwi na po kami dito. Nung po dumating ako, kaya po pala nagbabalisa ako. Yung kapatid ko po, nabagok po ang ulo niya. Dumating po ako, sabi po ng ina ko, "Buti naman umuwi ka pa," sabi niya. "Inangka ko, bakit? Hindi mo ba alam, nabagok ang ulo ng kapatid mo," sabi po niya. "Nasa ospital," sabi niya. Gumayak na po ako, nagbihis po ako, sabi po nung kabiya ko, "Tara, dalawin natin ng Digong Alex." Ayan nga po siya. Sabi ko po, noon po kasing mga nakaraang araw, sabi ko po, "Ama, sana naman po kung ano man ang nasumpungan ko sa banal na gawain na ito, makamtan din po ng mga mahal ko sa buhay, ng mga kapatid ko, lahat po ng kaanak ko, na sana po hindi na sila magkaroon ng mabigat na karamdaman, na lahat po ng nakamtan ko dito, makamtan din po nila." Pero ayun nga po, yung kapatid ko pong nabagok nga daw po ang ulo. Sabi, yung ina ko po hanggang ngayon hindi mapakali Sabi ko po, "Inang, magdasal ka lang. Humingi ka ng awa sa mahal na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan na mahal na Apo Conching, gagaling yan, mawawala yung namuong dugo sa utak niya." Ano nga po yung kapatid ko, yung pagmamasdang namin, para po bang wala pa sa sarili.
Ano po ako sa Ama na sana po tuluyan na niyang pagalingin ng kapatid ko. Nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa kinalugtang mahal na Apo Kunching. Apo, maraming salamat po sa lahat ng biyaya niyong pinagkakaloob sa amin. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa nagbahagi. Bukas daw po, 12 ang umpisa ng ating gawain. Ang lahat po ay naanyahang magsitayo.